Gusto ko lang i-share to para sa mga monetized channel. Welcome back to my channel. It's me, Emily. So for today's vlog, gusto ko lang i-share to sa inyo, lalo na sa ating mga small YouTubers and sa mga magsisimula pa lang gumawa ng YouTube channel, especially para dun sa mga monetized channel. So guys, kung bago ka lang sa aking channel, so don't forget to like and subscribe to my channel. I-click mo na rin ang bell button para updated ka sa lahat ng videos ko. So, okay guys, simulan na natin ang aking topic for today. So, isi-share ko lang to para mas aware tayo sa ating mga video content na ina-upload sa YouTube. Kasi alam naman natin na sobrang strict na ngayon ni YT dahil sa dumami na yung mga YouTubers ngayon. So guys, isi-share ko to kasi para alam nyo din, ito is based on my experience sa aking channel. So, isi-share ko lang sa inyo para at least alam nyo din. At ito na nga kasi, after kong ma-monetize, nag-check ako ng aking mga video content. And then, may nakita ko dun sa aking video na isang color yellow na dollar sign. Sa mga hindi pa nakakaalam pala dyan kung ano ibig sabihin ng color yellow na dollar sign, ang ibig pong sabihin nun is meron kang restrictions, wala siyang ads sa monetized channel, wala siyang ads, or pwede namang may ads pero limit lang. Nung makita ko yun, syempre bago lang din ako na monetized channel, so hindi ko pa alam kung anong ibig sabihin. So nag-research ako kung anong ibig sabihin ng yellow dollar sign. Meron tayong iba't ibang color ng dollar sign. So meron tayong green color and a dollar sign. So yun ang suitable na meron ka talagang ads. Approved siya ng all advertisers. So, meron tayong, the second is, meron tayong yellow color na dollar sign. Ito naman yung not suitable for advertisers or merong restrictions yung video na content mo na in-upload. Third one na dollar sign is yung color black. Color black, it means totally demonetized na ang channel mo. So, ayun yung mga types ng dollar sign natin. Kapag okay lahat ng videos mo, wala kang restrictions, color green, and then color yellow, kapag may restrictions ka, not suitable for advertisers. So, yun guys, nung makita ko yung aking video na merong isang color yellow na dollar sign, after after a week, nung mag-check ako, after a week simula nung na-monetize ako, so chinek ko lahat ng videos ko mula umpisa ng mga videos ko, meron siyang isang color yellow na tapos chinek ko yung aking video, nag-check ako kung bakit naging color yellow yung dollar sign niya, hindi siya color green. So, nag-check ako sa Google, nag-research ako kung ano ba yung mga dahilan. So, ang mga nakalagay doon, kailangan i-check mo yung thumbnail, yung title, yung descriptions, yung ad tags. So, yun ang chinek ko agad. After kong mag-check nung video ko, sabi ko okay naman siya, wala naman akong nilabag na violation sa community guidelines ng YouTube. So that's the time na nag-send na ako ng email request para ma-review ng YouTube yung content na yon, bakit nagkaroon ng dollar sign na color yellow. Sabi ko, ano ba yung
violation ko sa video na yun, bakit naging color yellow yung dollar sign ko. Samantalang nung ma-monetize ako, wala akong color yellow na dollar sign, naka-color green lahat. Then after a week, nung nag-check na ako, yun nga, nakita ko na nagkaroon ako ng color yellow. So syempre, nagtaka ako bakit nung unang na-approve naman ako, bakit nagkaroon siya ng color yellow na dollar sign. So dun sa YouTube studio ko, tininan ko sa restrictions, so may nakalagay naman doon, and request for review. Tapos human review na yung mag-check ng video mo kung meron nga ba talagang violation na nagawa dun sa video mo na yun or wala. So kasi minsan nagkakamali din sila. So, kaya may nakalagay, 'di ba, na kung may mali man sa YouTube, so mag-email ka lang sa kanila. So, yun na nga guys, kasi ayan yung na-receive ko na email na yung content ko na daw yan is not suitable for advertisers. Tapos, ayan yung violation ko, which is okay naman yung video ko na yun. So, yun na nga guys. Ayun na nga guys, nag-email na ako kay YouTube. Then after an hour, nakapag-reply naman sila agad sa akin. So, ayan yung reply sa akin. So, okay na siya. Before ka mag-email, kapag na-encounter mo yung ganito, na meron kang yellow dollar sign, tapos alam mo naman na okay yung video mo, wala kang violations sa community guidelines ng YouTube. So, before mo gawin yan na mag-email, i-check mo muna yung video mo. So, i-check mo yung una, yung title, yung thumbnail, and then yung descriptions, and then yung ad tags. So, yung apat na yun ang i-check mo before kang mag-request ng email kay YouTube kung bakit ka nagkaroon ng yellow dollar sign. So, ayun ang ginawa ko guys. May binago lang ako dun sa description konti. Tapos yung thumbnail ko, ganun pa rin yung thumbnail ko kasi okay naman yung thumbnail ko. Tapos yung ad tags ko, chinek ko din. Napaka-importante pala guys ng ad tags talaga sa ating video kasi yung ad tags, dun tayo dun tayo na re-recommend ni algorithm. Tapos dun nagiging searchable sa search bar yung ating mga video content. So, kaya importante talaga na always tayong maglalagay ng ad tag sa mga videos natin. Yung mga related about dun sa content mo, sa video content mo. So, yun ang ilalagay natin sa ating ad tags. Meron na siya ulit na ads and naka-color green na ulit yung dollar sign niya. So, ganun lang guys kapag naka-encounter kayo ng yellow dollar sign na alam nyo naman na wala talaga kayong violation. So, pwede nating i-email yun kay YouTube kasi inaayos naman nila yan. Chine-check nila ulit. Pwede nating i-apila sa kanila kapag alam naman natin na wala talaga tayong ginawang violation sa community guidelines nila. So, napakahigpit ni YT, 'di ba? Lalo kapag monetized channel ka na. So, kaya kailangan nating ingatan yung kailangan nating mag-ingat sa mga ina-upload natin na mga videos para maiwasan natin yung CPR, copyright strike. Alam naman natin na wala talaga tayong nilabag sa community guidelines nila. So, pwede nating i-apila yun kay YouTube kasi minsan nagkakamali din naman sila eh. So, ayun guys, ang tandaan natin sa ating mga content kapag mag-upload tayo. Kailangan yung title natin, friendly users ba siya, friendly content ba siya. Ayan, yung title, yung thumbnail, descriptions, and then yung ad tags. So, ayun yung apat na kailangang ayusin natin sa ating mga videos na ina-upload. So, ayun na nga guys. Sana may natutunan kayo sa aking video for today.
So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Click the notification bell para notified ka sa lahat ng mga videos ko. So, that's it guys. Thank you for watching my video. Sana nakatulong yung konting kaalaman sa inyo. See you on my next vlogs. Mwah!